Nag-aagahan na yung dalawa. Si Don Paquito at saka si Jubong o si Mang Aldo. Welcome to my vlog. At dahil sa sunod-sunod na bagsak ng ulan, nakita na rin ang sikat ng araw. Papasyal ako ng bukid para tingnan ang mga ginagawa na paghahanda na tataniman ng palay. Nagbawas na ng tubig sa irigasyon dahil malakas naman ang ulan nung nasarang araw. Ibabalik din nila ito mga after 2 days. Si Manong galing ng bukid. Ito yung papunta dun sa bukid sa may kabila ng kahoyan na yan, doon ako pupunta. Maganda na rin yung mga palay na naunang nagtanim. Alas 6:15 pa lang pero masyado ng maliwanag ang sikat ng araw. Hindi pa naman masakit sa balat, kaya okay lang. Maglalakad-lakad para pawisan. Dito sa kabilang side, kaan lang nila last week, kaya hindi pa sila nag-aayos ng tataniman ng palay. Although meron na silang mga punlaan. May nagpapastol pala ng itik dito, merong gumawa sila ng koral. Ang daming itik. Nakakatuwa ang mga itik, ang dami. Nakalabas na yung iba. Ha? Shoutout ka na. Dami niyong itik ha. Andito na ako sa bukid. Gumamit na sila ng bomba ng patubig. Nagpapatubig ng mga pinitak. Ito na yung bukid o yung lupa. Kahit yung katabing bukid nag-aayos na rin. Nagsusuyod na yung dalawa ng bukid o ng lupa. Kailangan kasing suyurin para malinis yung mga bawat pinitak. Matanggal yung mga damo na malalaki. Ito yung isang diretso. Ito yung pilapil. Dalawang pilapil. May daanan sa gitna ng tubig. Tinatawag na aripid. Ito yung tubig na umaagos na gagaling doon sa bomba ng patubig. Lahat ng pinitak, patutubigan nila maghapon. Hanggang doon sa dulo. Tsaka itong kabilang side. Tsaka itong kabilang side. Nag-aagahan na yung dalawa. Si Don Paquito at saka si Jubong o si Mang Aldo. Madami na naman natin katatapos lang kumain ng dalawa agapan. Pahinga muna ng konti at saka nila itutuloy yung pagkakuyot ng buhay. Siguradong hindi na lang matatapos ng hapon na ito. Dahil yung iba pinitak wala pa tubig.
Nakapahinga na sila, magsisimula na ulit silang magsuyod. Napahanda na nila yung gagamitin nila pang suyod. Pagkatapos ng pahinga, sabak na ulit sa trabaho dito sa bukid. Ganito ang buhay magsasaka. Kailangan maging masipag para hindi gutumin. Dahil ito ang pangunahing kabuhayan ng bawat magsasaka. Medyo kung muna ang humawak ng makina, pag napagod na mapapalitan sila ni Lord Paking. Wala lang naglalabatan ng mga arawan. Dahil naunahan na ng itik kanina, may mga nagpasok ng itik. Dito kanina umaga. Sinasabing nagsusuyod ng lupa o ng bukid. Sinusuyod ang lupa para malinis ang damo, mas maging pino ang lupa. Para pag nagtanim o nagsabog ng tanim, hindi matatabunan ng mga damo. Isang ano na rin yan, isang dahilan. Sa katabing bukid, malalaki na yung sala nila. Ang pagtatanim nila yung itinutunod sa tao. Dito sa amin, sabog tanim lang. Hindi rin naman nakakalayo ng ani. Mas makakatipid kasi kapag sabog tanim. Hindi na uupa ng labor o ng mga manananim. Pagdating sa ani, halos hindi naman nakakalayo din. Mataas na rin kasi ang presyohan ng mga taniman. 400 pesos na yata per day. Pagsabog tanim kasi malaki ang matitipid. Ito muna ang update dito sa bukid para sa pagsasaayos ng lupa na tataniman ng sabog tanim na palay. Till here. Thanks for watching.